Dear Miss Kate, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga kaisip. Isa po akong loyal listener ng Isip na Ligaw at sana'y matanggap ninyo ang kwento ko. Hindi ko po ito kayang ikwento kanino man ng buong buo. Dahil kapag sinabi mong may aswang sa langit, baka ipasok ka na agad sa psych ward. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat na nangyari, kailangan ko na itong ilabas. Ako po si Anna May, 32 years old, flight attendant ng isang kilalang international airline. Maayos ang trabaho, maganda ang kita, nakaikot na ako sa halos lahat ng sulok ng mundo. Pero may kapalit din ng lahat. Jet lag, body clock disorder, pagod, at minsan, yung bigla ka na lang magigising sa hotel room na hindi mo maalala kung nasan ka. Pero ang hindi ko akalaing kapalit ay dugo. Magsimula tayo sa huling taon ko sa ere. Sa taong iyon, dun ko siya nakilala. Si Camille. Ang buhay ng isang flight attendant ay hindi glamoroso tulad ng inaakala ng iba. Oo, nakakapunta kami sa Paris, New York, Tokyo, pero karamihan, wala ka ring oras para mag-enjoy. Isang gabi ka lang sa hotel, tapos lipad ulit kinabukasan. Jet lag is part of life. At lalo na sa mga red-eye flights. Yung mga biyahe na umaalis ng 10 oras ng gabi, madilim na sa cabin at halos lahat ng pasahero tulog. Dito nagsisimula ang pagod na parang may nagpapakain sa kaluluwa mo sa dilim. Flight 827, Manila to Dubai. Ito ang unang pagkakataong kong sumama sa crew na hindi ko kilala halos lahat. New faces, same protocols. Pagdating sa crew briefing, doon ko siya unang nakita. Si Camille. Bago lang daw. Maganda, morena, sharp features, pero yung mga mata niya malamig. Hindi mo maintindihan kung galit o gutom. Tahimik siya pero courteous. At sa simula, walang kakaiba. Pero ito ang weird. Pagdating sa 3 a.m. sa kalagitnaan ng flight, habang nagpapaikot ako ng tubig, bigla akong nakaramdam ng sobrang sakit sa tiyan. Bumaba ako sa CR at sa gulat ko, may dugo sa underwear ko. Pero hindi ito regla. Hindi rin implantation bleeding. Wala akong nararamdamang cramps, kundi ibang klaseng hilab ng laman. Bata pa lang ako, pangarap ko na ang langit. Lumaki ako sa Bulacan. Tatay ko, jeepney driver. Nanay ko, tindera ng kakanin. Ang hirap ng buhay, pero lagi kaming may tinapay sa umaga. Nang makagraduate ako sa college, sinubukan ko ang airline exams. Pumasa ako sa training ng isa sa mga major international airlines. Pagdating sa abroad, everything felt surreal. Pero habang tumatagal, ramdam mo yung pangungulila. Yung katawan mo, lagi kang puyat. Yung puso mo, walang permanenteng ugnayan. At yung kaluluwa mo, parang napag-iiwanan. Dito ako natutong magtiis at dito ko rin siya nakilala. Si Camille at ang mga susunod na biyahe naming magkasama.
Simula sa Dubai hanggang Canada ay magiging bahagi ng pinakamadilim na kabanata ng buhay ko. Dear Miss Kate at mga kaisip, hindi ko po akalain sa buong career ko sa airline, darating ang puntong matatakot akong sumakay sa eroplano. Kahit ito pa ang nagtatawid sa akin sa pangarap ko. Pero simula na sumama ako sa mga red-eye flights kasama si Camille, nagsimula ng dumanak ang dugo. Pagkatapos ng flight namin papuntang Dubai, sunod-sunod ang assign sa amin sa parehong ruta. Qatar, Canada, at minsan kahit domestic connecting flights. At tuwing red eye, tuwing oras ng antok ng kaluluwa, mga 3:00 ng madaling araw, lagi akong nagsusuka. O kaya may dugo. Hindi ako buntis. Wala akong iniinom. Pero sa tuwing kasama ko si Camille, parang may humihigop sa energy ko. At siya, laging fresh, laging gising, laging gutom. Pero hindi ko siya nakitang kumain ni minsan. Isang gabi sa Japan layover, doon ako nagsimulang matakot. Sa hotel sa Narita, magkatabi kami sa kwarto ni Camille. Dahil pagod na pagod ako, agad akong nahiga at nakatulog nang walang banlaw sa muka. 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa ingay. Parang may kumakaskas sa carpet. May bumulong. Pagod ka na, di ba? Konti pa. Tumayo ako. Binuksan ang peephole. Wala akong nakita. Pero pagdungaw ko sa ilalim ng pinto, may anino. 2 paa. Nakahubad. Tahimik. Pagbukas ko ng pinto, wala. Pero nakita kong bahagyang nakawang ang kwarto ni Camille. Tumingin ako. Sa loob, nakatalikod siya sa salamin. Nakahubad. At para bang may pakpak na unti-unting humuhulma sa likod niya. Kinabukasan, habang nag-aalmusal kami ng ibang crew, natanong ko si Jello, isang matandang purser. Kuya Jello, napansin mo ba yung bagong FA? Si Camille? Parang may kakaiba. Hay nako, huwag mo masyadong dikitan yun. Bago pa siya sa atin pero matagal na siya sa ibang airline. Alam mo bang may 3 crew na nag-resign pagkatapos ng ilang flight kasama siya? May isang araw, sumuka ng itim sa Singapore tapos hindi na bumalik. Pinagtatawa na ng iba, pero ako, parang sinasakal ang leeg ko. Dugo, pagod, bulong, pakpak. At tuwing red-eye flight, lagi akong nagkakasakit. Flight 962, Manila to Sydney. Sa gitna ng cabin, pinilit kong kumilos kahit nanginginig ako. Habang nagsisirculate si Camille sa economy, napansin kong palaging pinipili niyang kausapin ang pinakapagod, pinaka-stressed at pinakamatandang pasahero. Hinahaplos ang likod, binubulungan. May matandang babae sa row 35. Pikit pero nanginginig. Nung sinilip ko, nanlalabo ang mata niya, parang lutang. Paglapag sa Sydney,
nalaman naming inatake sa puso si Lola sa hotel. Wala nang nakasunod na flight. Ang mas nakakakilabot, nasa cabin logs na si Camille ang last na kumausap. Pag-uwi ko sa Manila, nagpunta ako sa OB. Lahat naman normal. Walang cyst, walang myoma, walang internal bleeding. Pero araw-araw, humihina ang katawan ko. At habang lumalala ang pagdurugo, napapanaginipan ko na ang mga pasaherong namamatay. At laging may isang babaeng nakatingin mula sa likod ng cabin. Si Camille. Nakangiti, may mahabang kuko, at sa dilim ng eroplano, tila siya lang ang hindi kailanman tinatamaan ng pagod. Dear Miss Kate, doon ko napagtanto, hindi lang ako sinisip-sip ng trabaho. May nilalang sa crew at ako na ang susunod. Pagdating ko sa Manila, hindi na ako mapalagay. Habang ang katawan ko ay humihina, parang may parte ng sarili ko ang ginagapag ng malamig at madilim na bagay na hindi ko pa maintindihan. Ang mga panaginip ko, lagi na lang nasa eroplano. Walang laman kundi boses ni Camille. Bulong sa likod ng tenga habang may umaagos na dugo mula sa ilong ko. Crew lounge na iya. Nagpumilit akong bumalik kahit may sakit. At sa crew lounge, nandun ulit si Kuya Jello. Nang masolo ko siya, tinanong ko kung may alam ba siyang kwento tungkol kay Camille. Kuya, yung FA na bago, si Camille, may alam ka bang totoo sa kanya? May nangyayari sa akin eh. Hoy, huwag ka maingay. Pero narinig ko na yan. Matagal na daw yung ganyan. Iba-ibang pangalan. Tas iba-ibang airline. Pero palaging pareho. May laging daw nawawala. May laging dinudugo. At may isang FA na parang hindi tumatanda. Narinig mo na ba yung salitang ulila ng hangin? Ha? Oo. Mga nilalang na hindi aswang sa lupa, kundi aswang sa ulap. Nakikihalubilo sa crew. Hindi sila pamilyado. Walang base, pero lagi may tinatarget. Dito nagsimulang umikot ang tiyan ko. Ayon kay Jello, may mga kwento ng cabin crew noong 90s na biglang naglaho. At huling nakitang kasama ang isang babaeng FA na kahawig ni Camille. Pero ang pangalan, hindi Camille. Clara, Cassandra, Camila. Laging letter C. Laging wala sa master list pag may investigasyon. Laging wala ang files. Taguig, bodega ng Airline Archives. Hindi na ako mapakali, kaya nakisuyo ako sa kaibigan kong si Pia na may access sa lumang logs. Gusto kong malaman kung totoo nga bang repeater si Camille. At dun ko nakita ang isang logbook na may sunog sa gilid, 1994. Isang report mula sa isang FA named Clarice Dizon. Isang training instructor na nagreklamo ng pagdurugo, hallucinations, and recurring dreams. Huling entry. Flight 387, Singapore. May babaeng FA na hindi kasama sa training group ang biglang sumakay.
Hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Pero parang ako ang tinitingnan niya buong flight. Nung tinanong ko si Pia kung nasa na si Clarice ngayon, sagot niya, Hindi na siya nakabalik after that flight. Disappeared daw. Simula nun, hindi na ako makatulog ng walang dugo sa panaginip ko. Lagi akong nasa aisle, patay lahat ng pasahero, puro kulay abo. Tanging si Camille lang ang buhay, nakaupo sa jump seat. At sa tuwing lalapit ako, sasabihin niya, "Ikaw ang pinakamasarap kasi hindi ka lang pagod, takot ka." Red-eye flight to Dubai. Nag-volunteer ako, hindi dahil gusto ko, kundi dahil gusto ko nang tapusin ang kabaliwan. Sinabi ko sa sarili ko, kung totoo to, kailangan kong harapin. Sa kalagitnaan ng flight, pinilit kong i-monitor si Camille. Sa likod ng galley, nahuli ko siyang nakasteady lang. Nakatayo sa harap ng isang lalaking crew na mahimbing ang tulog. Nakapikit siya, pero ang bibig niya nakangiti. At mula sa ilong ng lalaki, may unti-unting dumadaloy na dugo. Nang nilapitan ko siya, bigla siyang dumilat. Pula ang mata. Nginisian ako. "Don't worry, Anime. Hindi ikaw ang type ko. Pero nag-iibang panlasa. Masarap kapag natatakot." Dear Miss Kate, ito ang yugto kung saan napagtanto ko. Hindi ito simpleng pagod. May nilalang sa ere. At hindi lang siya nakakakain. Nakakagapo siya ng kaluluwa sa pagitan ng tulog at gising. Miss Kate, mga kaisip, pagkatapos ng flight na yon, nag-leave ako. Wala na akong balak bumalik. Pero habang lumalayo ako sa eroplano, parang may bahagi ng katawan ko ang naiwang nakasabit sa ulap. Hindi lang dugo ang nawawala sa akin, kundi ang lakas ng loob. 1 week later, airline scheduling office. Tumawag sa akin ang scheduler namin. "Anna May, confirm na sa next roster mo ha. You're flying PR231, Red Eye to Japan. Kasama mo si Camille." Tumanggi ako. Sabi ko, hindi ko kaya. May sakit ako. Pero hindi ako pinayagan. Hindi raw pwedeng laktawan ang roster. "Mandatory, kulang sa crew. Final warning if mag-no-show." Naisip ko, ito na nga ba ang sinasabi ni Kuya Jello? Kapag natandaan ka na ng nilalang, sinusundan ka nito kahit saan. Quiapo, Manila. Lumang stall ng albularyo sa ilalim ng LRT. Dinala ako ng tiyahin ko kay Aling Benita, isang matandang manggagamot na kilala raw sa pagtanggal ng talinghaga ng hangin. Mga sumpang ikinakabit ng mga nilalang na hindi natin nakikita pero kasama natin sa biyahe ng buhay. Pinakita ko sa kanya ang flight log. Ikinuwento ko ang panaginip. Pinakiramdaman niya ang palad ko. Tumitig siya sa mga mata ko. "May kumapit sa'yo.
Nilalang na hindi galing sa lupa. Hindi siya basta aswang. Mas matanda, mas gutom, isang sumunod. Kapag natakot ka habang nasa himpapawid, doon siya kumakapit. At ngayon, ayaw ka na niyang pakawalan. Anong gagawin ko po? May isa lang paraan. Kailangan mo siyang pabalikin. Kung saan mo siya nakilala, doon mo siya bibitawan. Flight PR-231, Manila to Tokyo. Red Eye, 2:40 a.m. Take off. Tinanggap ko ang assignment, pero may dala akong proteksyon. Langis, anting-anting, at isang maliit na bell na inorasyonan ni Aling Benita. Ang sabi niya, huwag ko lang hayaang magsalita si Camille. At pag-akyat namin sa 30,000 feet, dun ko siya hinarap. Alam kong hindi ka totoo. Alam kong hindi Camille ang pangalan mo. Finally, gusto kong marinig mo to. May mga tulad ko na hindi na pinauwi. Kaya kayo na lang ang inuuwi namin. Habang nakaupo siya sa jump seat, nilapitan ko siya. Inabot ko ang bell. Nang tumunog ito, napatingala siya. Nangisay ang mga kamay at umitim ang gilid ng kanyang labi. Ayoko pa! Gutom pa ako! Pero hindi ko na siya inintindi. Binuksan ko ang emergency kit at binasa ko ang dasal na iniwan ni Aling Benita. Nakasulat sa lumang Cebuano na kailangan kong bigkasin habang hawak ang bell. At nang natapos ko, bigla siyang nawala. Literal na parang usok na hinihigop palabas ng bintana ng eroplano. Paglapag namin sa Japan, wala sa manifest si Camille. Wala rin siyang ID sa airport. At sa photo roster ng airline, hindi ko siya makita. Wala siya. Hindi ako naniwala agad. Pero nang bumalik ako sa crew lounge, nakita ko ang luma naming handbook. Sa isa sa mga black and white photos ng training batch noong 2003, may babaeng kahawig na kahawig niya. Pangalan niya, Carla De Jesus. Status, missing. Miss Kate, kung may makasabay kayong FA na hindi niyo kilala, pero parang kilala kayo, baka hindi siya bago. Baka matagal na siyang nasa ulap at baka oras mo na. Miss Kate, mga kaisip, akala ko tapos na. Naibalik ko na siya. Naipadala ko na pabalik sa kung saan man siya nanggaling. Pero hindi pala ganun kadali. Dahil may naiwan at ako lang ang nakakaalam kung anong uri ng bangungot ang talagang sumama sa airline na yon. Two weeks later, Crew Lounge, Terminal 3. Bumalik ako sa base, dala ang resignation letter ko. Gusto kong ibalik ang uniform, ang ID, ang lahat. Pero pagpasok ko sa lounge, may narinig akong kwentuhan sa kabilang cubicle. May nakasabay ka na bang Camille? Sabi nila bago raw. Pero grabe yung tingin, parang gutom. Tahimik lang yun, pero parang pamilyar. May sinabi siya sa akin na parang dinasal. Di ko maintindihan. Nalaglag ang envelope ko. Hindi ko alam kung anino lang ba ito ng trauma o totoo.
Pero isang bagay lang ang malinaw. Hindi ako ang huling flight niya. Bumalik ako sa Quiapo. Naabutan ko si Mang Edong, ang pamangkin ng albularyo. Iha, wala na si Aling Benita. Simula nang bumalik ka, nagkasakit siya. Parang may ibinalik na hindi dapat ibinalik. Pinilit kong magpaliwanag, pero tinapik niya lang ako sa balikat. Iha, may mga aswang na hindi sa lupa ay pinanganak. Mga nilalang na galing sa pagitan ng mga biyahe, sa pagitan ng paghinga at ng takot. Kung may ibinalik ka man, siguraduhin mong hindi mo dala ang tatak niya. Kinagabihan sa apartment ko, sa panaginip ko, nasa gitna ako ng eroplano. Walang ibang tao. Nakaupo ako sa jump seat, nakatali ang kamay ko. Sa kabilang dulo, may isang cabin door na bukas at sa labas, walang ulap. Wala ring bituin. Puro itim lang. Dumapit siya. Camille, Carla, o kung sino man siya. Sa susunod, ikaw na. Miss Kate, pagkatapos ng lahat na ito, tuluyan na akong bumitaw sa airline. Ngayon, isa na akong volunteer EMT. Hindi ko na kinaya ang taas, pero natutunan kong mas nakakatakot ang mga nilalang na galing sa ibaba. Minsan, may mga panahong dumadaan ako sa airport at habang nakatingala ako sa lumilipad na eroplano, naiisip ko, may mga pasaherong hindi natin kailanman makikita sa manifest. Mga flight attendant na hindi na bumaba at mga nilalang na gustong sumakay pa uwi. Salamat sa pagbibigay ng boses sa kwento ko, Miss Kate. At sa inyong lahat mga kaisip. Ingat palagi sa biyahe at huwag basta-basta makikipagpalitan ng shift kapag red-eye flight. God bless sa show mo, Miss Kate, and more power. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na susunod na feature sa aming next episode.